Yun, magandang araw muli sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay February 1, 2026. At ito ang opening statement natin ha. Tanga lang ang bumoto kay Senator Robin Padilla. At isa ko doon. Sorry naman mga tol, naging tanga ako noon eh. Hindi naman panghabang buhay tanga si Top 1 kasi yun yung sinasabi natin na ang bawat isa sa atin hindi perpekto, nagkakaroon ng mga pagkakamali. At yung pagkakamali na yan, dapat maituwid natin sa hinaharap. Uulitin ko ha, tanga ang bumoto kay Senator Robin Padilla at isa ako doon. Kasi biruin ninyo, may 3 taon na nanunungkulan bilang senador ito. Ano ba nagawa nito sa Senado na mga tol? Meron bang talagang, kumbaga, maipagmamalaking achievement si Senator Robin Padilla bilang senador sa loob ng mahigit 3 taon niyang panunungkulan sa Senado? Paki-share nyo naman sa akin mga Duterte supporter at yung mga patuloy na sumusuporta dito kay Robin Padilla. Kasi sa araw po na ito, ire-reactionan po natin yung World War sa pagitan po nitong si Ronald Llamas at saka ni Robin Padilla. Mukhang nasasaktan si Robin Padilla sa mga sinasabi nitong si Ronald Llamas, kaya kahit isa siyang senador, yung political pundit, pinapatulan niya ang dating undersecretary na si Ronald Llamas o Secretary Ronald Llamas. Ano? Ito yung ilan sa mga palitan nila ng salita sa public. Ano? Sabi ni Ronald Llamas, alam mo, malaking tulong si Senator Robin Hood Padilla. Dahil sa kanya, halos lahat ng artistang tumakbo last midterm elections natalo. Ito naman ang tugon dyan ni Robin Padilla. Noong 2016, 2019, halos walang lumusot sa kandidato nyo hanggang 2022. Mainam ay tumakbo po kayo para mapatunayan nyo din ang kakayahan ninyong manalo. Sa post naman ni Richard Haydarian, ipagdadasal ko na magbago na po kayo, ayon kay Robin Padilla, para kahit paano ay gumandang lalaki naman po kayo. Parang sinabihan niyang pangit si Ronald Llamas. Okay lang kahit pangit, ayon naman kay Ronald Llamas. Hindi naman krimen yun eh. Basta huwag mong gawing pangit ang budhi at traidor sa bansa. O, yan ha. Siyempre, may mahabang pahayag dyan si Robin Padilla kahapon. At medyo naging personal na talaga para sa kanya, pati yung nakaraan, hinalungkat niya. Kung maghahalongkatan ng nakaraan, pag-usapan natin mamaya, ano? Kung ano yung nakaraan naman ni Robin Padilla. Pero pakinggan muna natin, gamitin natin yung vlog ni Attorney Enzo Recto tungkol dito. Si dating Secretary Ronald Llamas, ang kapartner ko sa Dos Amigos. Matindi ang bira kay Robin. Pero pinasalamatan niya si Robin, Pinasalamatan niya si Robin. Sabi ni Ronald Llamas, salamat din tayo kay Robin. Bakit? Ito na lang, itong eksaktong sinabi niya. Kasi baka mamali pa ako nang sasabihin. Sabi ni Ronald Llamas, alam nyo, malaking tulong si Senator Robin Hood Padilla dahil sa kanya, halos lahat ng artistang tumakbo last midterm elections natalo. Kaya, actually, may katotohanan din itong sinabi na ito ni Ronald. May ano to, ni Llamas, may katotohanan to. Nakita kasi kay Robin Hood Padilla, binuto nila 2022, si Robin Hood Padilla, nagtap. Tapos nung nakita nila, walang nagawa. Na-realize na siguro ngayon ng mga Pilipino, wala. O tingnan nyo, talo si Bong Revilla, natalo Talo si Bong Revilla. Sino pa ba yung mga natalo? Philip Salvador. Talo yan. Sino pa bang mga artista ang hindi nanalo nitong nakaraang elections? Pero yon, si Bong Revilla, si Willie Revillame. Dati malakas sa survey. Akala niya mananalo siya. Ganun din si Bong Revilla. Ganun din si Philip Salvador. Imagine niyo kung nanalo pa yung tatlo na yan, Philip Salvador, Willie Revillame, Bong Revilla. Kung dati, maisingit ko lang to mga tol
para kasing tinitingnan ko ngayon, parang unti-unting mauubos ang mga senador, ano, kahit di nanalo itong mga artista na to. Biruin ninyo, siguro sa separate live stream natin, pag-usapan natin. Yung dalawang magkapatid na Villar, si Mark Villar at saka si Camille Villar, kasama sa sinampahan ng kasong kriminal ng Securities and Exchange Commission. Si Senator Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Senator Chis Escudero, o 5 na sila. Sino pa? Mga humaharap sa problemang legal, bagamat hindi kriminal, pero posibleng kriminal din, si Senator Rodante Marcoleta. O 6 na. May mga issues din ngayon na hinahalongkat tungkol kay Senator Amy Marcos, 7 na. Nauubos ang mga senador kung sakali, ano? Dagdag pa dyan yung nagtatago ng senador na si Ronald De La Rosa, 8. Posibleng makasuhan din at labasan din ng warrant of arrest sa kabilang dako ng ICC, si Senator Bongo, 9. For the first time, baka magkaroon tayo ng Senado na almost kalahati may mga kaso. Grabe. Pero malayo yun sa ating pinag-uusapan, kaya balik na po tayo dito. Malalakas yung mga artista. Ay ngayon biglang parang nagising ang tao, Parang nagising ang tao. Ayaw na nila sa artista. O ngayon sabi ni ni Llamas, malamang na-realize nila yan dahil kay Robin Hood Padilla. Ha? non-performing asset in PA. Walang nagawa sa Senado. Na-realize ngayon ng mga Pilipino. Parang ang point ni Ronald Llamas, nakita kay Robin Hood Padilla na hindi rin tama na dahil lang sikat bubutuhan mo, dahil lang kilala, dahil popular, tulad ni Robin Hood Padilla, top-notcher yan. Kaya lang nung nandun na, hindi mo na maintindihan. Naging chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revisions of Codes and Laws. Wala namang nagawa. Nung una, nagsusulong ng tiyatya. Wala naman yun. Nung bandang huli, ano bang mga advokasya ni Robin Hood Padilla? Wala eh. Kung ano-anong nangyari kay Robin Hood Padilla sa Kamara, ay sa Senado eh. Tapos dumalaw pa yung kanyang asawa doon sa opisina niya. Nag-ano ba yun? Anong ginagawa nun doon sa opisina? Naka-live stream? Tapos nagpapa-inject. Hindi, wag na natin damay si Mariel Padilla rito. Kaya punta na tayo dito sa paghalungkat ng nakaraan ni Senator Robin Padilla. Masyadong parang naging personal sa kanya. Pero alam niyo, Senator Robin Padilla, senador kayo ng Pilipinas, dapat din nyo na pinapatulan tong si Ronald Llamas eh. Kaso lang natin, bakit nyo pinapatulan? Basahin po natin ang paghahalongkat sa nakaraan nitong si Robin Padilla. Mr. Llamas, maraming salamat po. Tunay po na advokasya ko ang paghalal ng hindi sikat, hindi mayaman, at hindi mula sa politikal na pamilya, kundi maghalal ng mga bago na mga walang pangalan, walang kayamanan, at hindi mula sa politikal na pamilya. Bakit mo sinuportahan yung kandidato ng PDP laban? Isa dyan, artista. 2 pala. Si Jimmy Bondoc at saka si Philip Salvador. No? Nandiyan ang mga mula sa politikal na pamilya. Si Senator Bongo, hindi pa pwedeng sabihin hindi na yan mula sa political na pamilya kasi tagal-tagal na rin kay Duterte ka. Parang anak na nga kung ituring siya. Di ba? Kaya parang yung sinasabi ni Robin Padilla, salungat. Tuloy ko po. Hindi po patungkol sa mga artista lamang kundi sa lahat ng mga bolero na sumabit na. Nahuli na at higit sa lahat nakapwesto na ng ilang taon pero wala pa rin na itulong sa pag-unlad ng bayan kundi pangungutya. Sino kaya pinapatamaan dito ni Robin Padilla? Baka kasi tamaan yung kanyang kaibigan na si Bong Revilla. Tuloy tayo. Parang pinatutunayan niyo po ang sinasabi ng isang abogada
na pangit po kasi kayo, kaya dyan ang galing ang galit nyo sa artista. Ay, nako, grabe, nanlait na. Parang kaplastikan din po yung nahuli kayo na bumibili ng pirated DVD. Ito na. Paghalongkat sa nakaraan. At ito yung picture. Sabi po dito sa post niya, Presidential Advisor Ronald Llamas is spotted buying almost 2,000 pesos worth of pirated DVDs. Photographed by reporter in an article posted on Inquirer.net on January 25. Reporter Donna Policar related that she personally witnessed Presidential Advisor Ronald Llamas buying a stock of pirated DVDs in one of the stalls at Circle C Mall on Congressional Avenue, Quezon City on Monday night. Policar related, with his two barong-clad security aides hovering nearby, Llamas seemed unfazed by the people who recognized him as a palace insider as he browsed through the illegal merchandise. Tuloy ko po hindi po kayo nakasuhan dito. Presidential advisor, nasa ng delegadesa? Noong 2016, 2019, halos walang lumusot sa kandidato nyo hanggang 2022. Ipagdadasal ko na magbago na po kayo para kahit paano ay gumandang lalaki naman po kayo. Bawas-bawasan nyo po ang pangungutya. Sino kayo nangungutya? Maina may tumakbo po kayo para mapatunayan nyo din kayo ang kakayahan nyong manalo. Hindi naman kailangan maging analyst, pero sabihan mahirap mag-number 1 uli ang isang senador dahil sa kasaysayan ng Senado, walang senador ang nag-number 1 ang magkasunod sa re-election. Okay? Ngayon, puntahan natin itong mga sinasabi dito nitong si Senator Robin Padilla, mga to. No? Nagalungkat siya ng nakaraan. Nung sinasabi niya, bakit wala daw pong kaso itong si Ronald Llamas? Ang tanong, may nagreklamo ba sa kanya sa ginawa niya na yan, na pagbili ng di umano'y pirated DVD ng mga panahong iyon? Kung walang magrereklamo, maaaring wala talagang maging kaso. No? Saka, hindi mo rin alam, Senator Robin Padilla, baka naman ini-experience lamang nitong si Secretary Ronald Llamas yung pagbili para meron siyang mismong karanasan para ipakita sa mga panahong iyon, partikular bilang advisor, na ito ang problema sa kasalukuyan sa dating Pangulong Aquino na talamak ang DVD at marami ako nabili. Baka ganun ang sitwasyon doon, who knows? Pero, itong sasabihin ko, sa mga susunod na pagkakataon, ito hindi po ito baka, sapagkat ito po ay kasaysayan na, Senator Robin Padilla. Gamit tayo ng Wikipedia para baka sabihin mo naman sinisiraan kita. Sino ba si Senator Robin Padilla? Siyempre, kilalang artista. Ngayon ay senador. Pero, Mr. Padilla, kung ikukumpara kung sino po talaga ang lumabag sa batas, sa pagitan niyo pong dalawa ni Ronald Llamas, hindi ko dinidepensahan si Ronald Llamas dito, baka ma-misinterpret niyo ko. Wala akong pakialam sa kanya kung tutuusin. Hindi natin yung kapanalig sa politika. Pero gusto ko lamang ipakita sa inyo na kung gaano ka-ipokrito ito pong si Senador Robin Padilla para humalungkat ng kasaysayan at palabasin na makasalanan, lumabag sa batas ang isang tao, samantala siya mismo ay ganito. Noong 1994, kayo po, ayon po dito sa Wikipedia, at hindi naman po lingid sa kaalaman ng iba to, at very familiar ako dito dahil every now and then na nagtuturo ako ng Republic Act 10591 as amended, the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. As amended kasi PD 1866 saka 8294. Yun yung mga related laws dyan Lagi namin kayong nagiging topic, Senator Robin Padilla. No? Kasi tungkol yun sa firearms. Ano ba nangyari noong 1994? Kayo po ay naaresto. No? In the early 90s, naaresto po kayo dahil po sa pagdala ng mga armas na wala pong kaukulang lisensya. At noong 1994, kayo po ay na-convict for that
Presidential Decree 1866, illegal ownership of 3 firearms related to driving incident in 1992. Dahil nga marami kayong kakilala, ninong nyo si dating Pangulong Fidel V. Ramos, nabigyan kayo ng conditional pardon. And yung supposedly reclusion temporal, 12 years and 1 day hanggang 20 years na kaparusahan sa inyo, napaaga ang paglaya ninyo kasi conditional pardon at kayo ay na-release after serving 4 years in prison in 1998, na-release kayo. Tapos, dahil nga malapit na naman kayo sa isang naging Pangulo, finally, binigyan kayo ng absolute pardon ni Rodrigo Duterte noong 2016. Kaya nga kayo naging senador, nakakandidatong muli. Kasi kung hindi kayo binigyan ng absolute pardon, Senator Robin Padilla, perpetually disqualified kayo to join any election. Kaya, sino ngayon ang merong nakaraan na merong finality of conviction? Si Ronald Llamas ba, Senator Robin Padilla? Tandaan nyo ang batas ay binubuo ng dalawang uri. Aralan tayo ng bahagya. Hindi ako lawyer, pero gusto kong share sa inyo ito. Yung tinatawag na malum in se at saka malum prohibitum. Ibig sabihin ng dalawa, yung una, paglabag sa batas na likas na masama. Yung pangalawa, paglabag sa batas na hindi naman talaga masama, pero kailangan i-regulate ang behavior ng ating mga kababayang Pilipino para hindi po makasama sa lipunan. And both of you, applying that nature, ay magpo-fall doon sa malum prohibitum. Ang pagbili ng DVD ay hindi likas na masama, Senator Robin Padilla. Kung yan ay pirated, hindi yan likas na masama. Pero nire-regulate ng ating gobyerno dahil tatamaan yan ang ekonomiya ng bansa. Sa paanong kaparaanan? Showbiz industry, kailangan kumita, tapos sisirain lamang ng mga pirated DVDs. Ang pagdadala ng barel na ginawa mo ay hindi likas na masama. Hindi tayo pinagbabawalan na magkaroon ng barel, pero daanin mo sa tamang proseso. Kumuha ka ng lisensya, irehistro mo ang baril mo para hindi ka magkaroon ng problema. At yon hindi mo ginawa. Nakalimutan mo na yata, Senator Robin Padilla. Kaya yung paghahalungkat mo rito sa nakaraan, di tama yan. Maghalungkat ka ng nakaraan kung ikaw mismo walang bahid. Meron ka Convicted ka pa nga. Si Ronald Llamas hindi nga nakasuhan, ikaw na mismo nagsabi. Ikaw convicted, nakasuhan. Tanong tayo ng bahagyang topic. Pero Robin Padilla pa rin. At ito yung topic ni Undersecretary Claire Castro kagabi. Panoorin natin. Paano ba ito nagsimula? Pero bibigyan ko ng konteksto baka nakalimutan nyo na kasi mga pinagsasabi dati ni Senator Robin Padilla. Okay? Sabi niya dito, mariing hinamon ni Senator Robin Padilla ang Philippine Coast Guard na tapatan ng water cannon ang agresyong nararanasan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Taas ang kinwestiyon ng Senador ang polisiya ng PCG na hindi paggamit nito sa kabila ng paulit-ulit na pag-atake ng barko ng China. Diba? Paggamit ng water cannon, yan Or sa po, para gamitin nyo yan at tapusin ang pagiging kawawa natin sa sarili nating karagatan para maibsan ninyo ang naglalagablab na apoy na galit ng mga Pilipino. Grabe, no? Pero hindi kasi ito yung polisiya ng Pangulo Diplomasya kasi tayo. Kung ginagawa ng China yan, hindi natin gusto ng war. Pero sila, kung makapag-suggest, exage, diba? Parang sala sa init, sala sa lamig. Samantalang dito, mga clear, tignan mo to tignan nyo to. Pakita ko lang to dati Ito siya Ito siya. Kaya hindi mo alam kung totoo ba sasabi niya. Nasa halungkatan kasi tayo ng nakaraan mga tol Kaya ako sinishare sa inyo ito. Sabi nga dito sa title ng vlog ni Atty. Claire Castro, Senator Robin strikes back. Hindi pa rin natuto tungkol sa Philippine Coast Guard. Tuloy po natin ang pakikinig. Sarcastic ba siya or what? Ito siya. Philippine Sea.
Ibig niyo pong sabihin, Professor, pumapayag kayo na may Amerikano siya. Pumapayag po ako dahil sila po ay ating treaty ally. Treaty allies, So, sila po, ang independent. China po, hindi Independent. po nag-responde kung hindi po sila, kung sa tingin lang. Treaty ally po nila, natin sila independent. Pinapatapos, no? Hindi niya pinapatapos. Hindi ba po? Yun po ang treaty natin. Depensa. Depends lang po. Depensa. Oh, Kaya nga hindi. po, tinatawagan sila para pag may operation tayo na kung nangyayari, meron din tayong defense. Opo, malinaw po yun, di ba? Yung ating mutual defense treaty. Opo. Opo, hindi dapat tayo nagpo-provoke. Opo. O, di ba? Ayan na, maliwanag mga kakri, hindi tayo nagpo-provoke. Pero ano ginagawa ngayon ni Robin Padilla? I-water cannon din daw natin ang Chinese Coast Guard. Di ba? Pero ang mga payo niya ngayon, ay, water cannon nyo. At so Opo. far naman po, wala tayong ginagawa na provocative. Nire-resupply. Kinaya nga po natin ng 6 na taon na walang kano eh. 6 years. Yan na, ayaw niya na may kano. Pero sabi, Oy, mga tol, baka magkalimutan tayo. Like naman kayo. Heartbeat, Maldita Primera, Peli Capalio, Agusan Valerio, Nora Pagio, Wonder Woman, Marcialo Gilledo, Mami Best Friend. O, like tayo mga tol, huwag niyo kalilimutan ha. Saka mag-subscribe na din kayo at mag-follow. Ha? Shout out sa inyong lahat. sabi ni Professor Batong Bakal, nandiyan lang naman sila as our treaty ally, okay? Walang kano. Kaya natin. Bakit tayo may kano ngayon? Well, ngayon lang po siguro tayo ginamitan ng laser. Ngayon rin lang po tayo pinatindi ang mga dangerous maneuvers at halos mabangga ang ating Coast Guard. Nabangga na ngayon sa atin, mga kaklir eh. Ayan o. May mga nagla-like na. Singit lang tayo. Salamat, Nene. Antonio Tungpalan, ha? Like po tayo. Rose Pablo. Dea Fernandez. O, like po tayo, ha? Pasampal ng like, mga sirs. Salamat, ha? Ben Sir. Yan. Pido Dido, mag-like ka, ha? Huwag mong kalilimutan. MG Piato, ha? Mag-like ka. Oo, kapag tanga, laging tanga, kaya mag-like ka. Di ba? Tapos wala naman silang say. Tapos ngayon may issue tungkol kay Commodore Taria, tungkol lang dun Mami sa, Chicharon Bulaklak. Yan. tungkol dun sa, ano yun? Caricature? Hmm. Dahil simula yun, di ba? So, dahil sa caricature, syempre, nag-react ang embassy. Dito kay, Napaka-sensitive naman itong mga Chinese na to. Eh si Pangulong Bongbong Marcos nga, dinti kung anong ginagawa sa itsura eh. No? Ang presidente ng Estados Unidos, kung ano-anong ginagawa ng mga aktivista sa itsura nila. Tapos ngayon, ganyan lang ginawa sa presidente ng China. Eh. Galit na galit kayo. Eh, masaklap. Pinagtatanggol pa ng mga ilang Pilipino. Imbis na ipagtanggol yung kapwa natin Pilipino, dahil lumalaban ito, tumitindig para sa karapatan natin, particular sa West Philippine Sea, kinakampihan pa yung mga Chinese. Commodore Tariela. Tapos, ano pa sa atin, marami nang kumampi kay Commodore Tariela, tapos meron ding hindi kumampi. Siyam. Diba? Siyam sila, kasama si Nestor Sorbida. Senator Robin. O sige, tuloy. Sabi niya, bakit kailangan natin Amerikano? Hindi ba kaya natin na tayo lang? O sige. Ito po yung na-record na nangyari, nag-umpisa mangyari bandang 2021. Diyan po talaga yung increase ng pressure laban sa Pilipinas. Hindi po. Hindi po, parang siya yung nakakaalam na nangyayari sa West Philippine Sea. Parang 24/7 nandun siya. Nasaan po ba kayo ngayon, Professor? Nasa Canada po ako para sa isang conference tungkol na din, para magsalita tungkol din dito sa West Philippine Sea. Okay. Good luck po. Nakarating na rin po ba kayo sa Pag-asa? Opo. Kaya Ako po yung European Science. O, di ba? Parang, ilang beses ba ito nakapagdala ng ayuda doon? Parang isang beses lang, para bang yun na yung buong buhay niya? Institute noong 2021. Naka-rubber boat po ako sa gitna po ng Coast Guard at ng Maritime Militia ng China. Sa Ayungin. Nakarating din po kayo. Piling kasi ni Robin Padilla, porkit nakapunta siya doon nung panahon ni Rodrigo Duterte, bayani na siya. Alam niya na lahat ang mga pangyayari dyan. Alam niyo mga tol, to be honest with you, itong hearing na ito ni Robin Padilla, nandito rin si Defense Secretary Gibo Teodoro eh. No, ito isa sa mga pinakamaraming views ni Top 1 sa kasaysayan ko. Ano? Bakit? Kasi mga tol, talagang umiral yung katangan dito ni Robin Padilla. Sorry for the word, ha? Lalong-lalo na nung pinapaliwanagan na siya ni Secretary Gibo Teodoro.
Doon po sa Sandy K, Ayungin, hindi ko pa po narating yung Ayungin mismo. Sa K1, K2, K3, K4, nakarating kayo. Sandy, Opo. pinag-usapan Yun po natin. yung talagang bawat galaw. nandun po yung militia. Between Coast Guard and Chinese Maritime Militia. Opo. Sa inyo pong palagay nyo ba, hindi natin kaya? Kailangan natin ng ano? Sa tingin ko po talaga, kailangan natin ng tulong dahil sa dami. I mean, titingnan nyo lang po kung gaano karami at gaano kalalaki ang forces na nilalagay nila dyan sa West Philippine Sea. We do not have enough Tumatapang po tayo dahil meron tayong backup. Ganun po ba? Ang gusto nyo sabihin? Opo, yun po ang necessary dahil nga po matagal tayong hindi nagpondo ng ating modernization, our forces. Ngayon lang po tayo nag-umpisa talagang seryosong mag-develop ng external self-defense capability at nag-acquire ng mga modern vessels. Malinaw po yan sa record that this took place only in the past few years. Naniniwala po kayo. Kaya po in the meantime, Paulit-ulit siyang tanong, no? nag-increase ng pressure ng China. Siguro nga, para mapatalsik na tayo bago tayo Ba't paulit-ulit mga kaklira? Okay, ha? So, alam na natin yan. Tanggalin na natin yan, okay? So, di ba sabi niya, bakit kailangan natin ng kano? Di ba? At kailangan natin ng kano? Mga clear. Hindi ba natin kaya? 6 na taon na kaya natin? Kumbaga doon sa premises na atin, dapat walang kano. Pero bakit ito pinayagan niya? Di ba natin na walang presensya ng kano? Nung 6 na taon na pinagmamalaki niya, wala nga presensya ng kano. Presensya naman ng Chinese kasi nagkukoto si Rodrigo Duterte sa China eh. No? Parang mali yung comparison talaga ni Robin Padilla. At na-tolerate din niya, ha? Usapin tong malaki, mga clear, ha? Ayan, ha? Duterte, why defend disputed sandbar? Yung K1, K2, K3 to. Kasama to, Sandy K. Okay? Ito, ang ginawa ni dating Pangulong Duterte, mga clear. President Rodrigo Duterte dismissed the warning of Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio that the Chinese are invading a sandbar near Pag-asa Island in the West Philippine Sea. Nandun daw. Carpio earlier urged the Philippine government to act on China's invasion of Sandy Cay, located some 2.5 nautical miles off Pag-asa Island and well within the island's 12 nautical mile territorial waters. Anong sabi ng Pangulo, mga kakliw? Ito, question ni Senator Robin yung presence ng Amerikano, na inalaw ng bansa natin. Ang sabi ng Pangulong Duterte dati, the President on the other hand said, there is no reason to defend the sandbar as China was only patrolling the area. Mga kaklir, hinayaan ng Pangulo, ng dating Pangulong Duterte. And worse dyan, mga tol, may aligasyon dyan si dating Senador Trillanes na during the time ng pagiging Pangulo nitong si Rodrigo Duterte, pinatigil nitong si Rodrigo Duterte yung pagpapatrolya ng ating armed forces sa West Philippine Sea. Ano dahilan? Kayo na siguro, alam nyo na siguro kung ano. No? Pero simple lang naman. Gamitin natin yung salitang koto. Alam niyo yung ibig sabihin ng koto? Hindi po yung nakikita dito sa ulo yung koto. No, kasi ganun talaga. Yun yung eksaktong termino na pwede nating i-describe si Rodrigo Duterte sa kanyang naging pagtrato sa China. Particular kay President Xi Jinping. Koto. No? Yung halos manikluhod na para lamang ibigay yung kasiyahan ng tao, ng bansang iyon. Ganon na ganon si Rodrigo Duterte. Ayaw niyang masaktan ang China. To the extent na sa kanyang talumpati mismo, harap-harapan niyang sinabi na tinatalikuran niya ang pagiging kaibigan sa Estados Unidos at ibinibigay niya ang ating pagiging magkakaibigan sa China. At yun, ang pinaghuhugutan nitong si Robin Padilla. Kaya mapapaniwala mo ba kami, Senator Robin Padilla, sa mga sinasabi mo ngayon? Salungat na salungat eh. Yung mga argumento kasi ni Senator Robin Padilla, parang kung ano lang yung ramdam niya ngayon, ayun yung sasabihin niya. Pero hindi niya iisipin, ay nakapagsalita pala ako ng ganito noon. Pero yung mo sasabihin mo ngayon,
kay Commodore J. Tariela? Bakit hindi natin gamitan ng water cannon? Papariningan mo pa na ginagamit sa mga Pilipino, pero pagdating sa China, hindi. Gusto mo i-water cannon na rin ng Chinese Coast Guard? Samantala noon, sinasabi mo, dapat daanin sa diplomasya. Hindi natin kailangan maging marahas. Anyway, mga tol, so much for that. Ang pinaka-topic lang naman talaga natin ay yung World War sa pagitan ni Padilla at ni Llamas eh. Sa dalawa, sino ba mas pogi? Sabi nung mga kasabihan, ang kagandahan o kagapuhan ay nakikita sa mata, no? Ng nakakakita nito. 'Di ba? Ganun 'yan eh, no? O sa tingin nyo, sa inyong mga mata, sino ang mas pogi sa dalawa? Si Ronald Llamas o si Robin Padilla? Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Shoutout po sa inyong lahat. At lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Huwag nyo sanang kalimutan mag-like, no? At i-share na rin ang ating mga video at live streaming. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.